Hello mga ka-bake and roll! For today's video ay gagawa tayo nitong frozen pizza or yung ating frozen pizza crust. Pwede nating i-stock lang sa freezer at pwede na tayong kumain ng pizza anytime na mag-crave tayo. Napakadaling gawin, pwede mo itong gawing negosyo kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay i-bloom muna natin yung ating yeast. Pagsasamahin muna natin yung ating warm water at saka yung ating sugar. I-mix lang natin ito, tsaka natin ilagay yung ating instant yeast. Bali, 3 pack yung ginamit ko dito guys, or 2 tablespoons. Hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa ma-dissolve lang yung ating instant yeast. Then, tatakpan lang natin ito ng cling wrap. Then, rest lang natin ito ng 5 minutes or hanggang sa mag-bubbles na yung ating instant yeast or hanggang sa mag-bloom lang siya guys. Dito naman sa ating isang bowl, pagsasamahin lang natin yung ating bread flour at saka yung ating salt. Then may na-reserve ako 1/2 cup ng flour para mamaya. Naglagay din ako dito ng dried oregano at saka ng garlic powder. Ito yung secret ingredients natin guys para masarap yung pinaka pizza crust natin. Para walang tapon or walang sayang guys, kasi minsan pag pumibili kami ng pizza, kapag yung pinakagilid ng pizza, hindi na namin kinakain kasi parang wala siyang lasa guys. So ito, ayan, yung pinaka pizza crust pa lang, masarap na siya guys. Pwede nyo siyang papakin. After 5 minutes, check na natin yung ating pinabloom na yeast. Dapat ganito yung magiging texture niya guys. Nakikita niyo nagbabubbles na or nagbubbly na siya guys. Ito din yung palatandaan na active pa yung ating yeast kapag ginagawa natin itong procedure na ito. Kahit instant yeast yung ginamit natin. Ilagay na rin natin ngayon yung ating olive oil. Pwede naman kayong gumamit yung natural oil lang guys. Pero iba yung lasa kapag olive oil yung gagamitin natin. May kakaibang lasa siya na binibigay sa ating pinaka pizza crust. Mix lang natin ito, then ilagay na rin natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating flour mixture. Mix ko lang ito konti guys kasi mabigat ito kasi medyo madami itong ginawa natin ngayon. Bali, 2 recipe ito. Para hindi lang mahirapan yung mixer ko. Pero pwede din nyo namang masahin lang yung inyong dough kung wala po kayong mixer, pero mas mabilis yung proseso natin kapag gagamit tayo ng stand mixer dito. Mix lang natin ito ng 2 minutes hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Dito guys, ito yung reserve natin kanina na flour, yung 1/2 cup. Kapag nakikita nyong medyo wet pa yung inyong dough, pwede kayong maglagay ng 1 tablespoon at a time lang guys, hanggang sa mabuo lang yung inyong dough at pag hindi na siya masyadong sticky. At kapag medyo wet pa talaga yung inyong dough, ayan, pwede pa kayo mag-add ng flour guys, ng konti-konti hanggang sa mabuo lang yung inyong dough kasi hindi nga tayo pare-pareho ng brand ng flour na ginagamit. Minsan may bread flour na matakaw sa tubig o mabilis mag-absorb ng liquid, kaya depende talaga yun guys. Ito yung pinakamahalagang gawin natin dito, yung procedure na ito. Dapat marunong tayo magtansya. After ko pala nilagay yung ating reserve na flour, minix ko lang ito guys ng 3 minutes sa speed pour. At kapag nakikita natin na wala nang dumidikit na dough dito sa ating gilid ng mixing bowl, pwede na ito guys, wag nyo na siyang i-overmix kasi kapag na-overmix natin siya, iinit yung ating dough at mamamatay yung ating yeast. Iwasan din po natin gumamit ng high speed para hindi agad uminit yung ating dough. Ita-transfer lang natin ngayon yung ating dough dito sa ating mat. Maglagay lang tayo ng konting flour. Ako dito guys, nakalimutan ko mag-dust ng flour kaya nakita nyo medyo dumikit yung dough natin. Pero okay lang naman, nahabol ko naman guys. Basta pwede naman kayo mag-dust talaga ng flour dito guys. Hindi naman masyadong komplikado itong pizza dough natin. Again, pwede nyo naman siyang masahin guys kapag wala kayong mixer. Pwede nyo siyang masahin ng manually. Pwede nyo ring hatiin lang yung recipe para hindi rin kayo mahirapan na magbasa or mag-knead. Dito guys, hindi naman kailangan na smooth talaga yung ating dough or yung kagaya talaga sa ensaymada kapag gumagawa tayo. Basta kapag na-stretch nyo siya o nagawa nyo yung window pane test at hindi na siya masyadong napupunit, pwede na yun guys. Ayan, din naglagay lang ako dito ng konting olive oil sa ating mixing bowl. Din ilagay na natin yung ating pizza dough. Asahin lang natin ito guys after natin siyang takpan ng 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang yung volume ng ating dough. Dito ngayon medyo mainit sa area ko ngayon kaya mabilis umalsa yung ating dough. 40 minutes ko lang itong pinaalsa guys. Then mag-dust na tayo dito ng konting flour sa ating mat. Then ito na yung ating dough na ang bilis niyang umalsa guys. Kagaya ng sabi ko, 40 minutes ko lang siyang pinaalsa pero sobrang alsa niya. Ang yeast na ginamit ko guys, ang katumbas or same ng quality dyan sa Pinas guys, yung Angel na gold, ayan, yan yung pinagamit ko dyan guys. Same sila ng quality nitong yeast na ginagamit ko ngayon. Kaya kapag ka nandyan kayo sa Pinas, ayan, pwede nyo gamitin yung ganong brand. Pinati ko lang muna sa dalawa yung ating pizza dough para hindi tayo mahirapan mag-portion dito. Ito yung ginawa natin una. Bali, ito lang kasi yung maliit lang yung vacuum bag ko dito guys. Kaya 125 grams lang yung timbang ng ating kada isang dough. Pang solo size lang siya guys. Or yung small size ng pizza. Pero kapag meron kayong malaking lagayan or yung ziplock bag guys na medyo malaki or yung XL large, ganun yung size, pwede nyo lakihan yung inyong pizza dough ng 200 to 300 grams para sa medium at saka large na size ng inyong pizza.
Then after natin siyang i-portion, bibilugin lang natin siya ngayon para din tayong gumagawa ng tinapay nito. Bibilugin lang natin siya. Then after natin siyang bilugin lahat, tatakpan lang din natin siya ng cling wrap at i-rest lang natin kahit mga 10 minutes lang guys para ma-relax lang yung ating dough. Dito guys, kapag balak nyong i-frozen naman yung inyong pizza dough, yung ganitong nakabilog siya. After nyo itong bilugin, ilagay nyo na sa baking tray at ilagay nyo muna sa freezer guys kahit mga 20 to 25 minutes lang hanggang sa mag-solid lang yung inyong pizza dough. Then ilagay nyo na siya sa vacuum bag or vacuum seal na siya or di kaya ziploc bag, then freezer nyo na siya guys. Pwede nyo siyang gamitin anytime. Basta kapag gagamitin nyo na siya, itutuon nyo lang siya guys, then paelsahin nyo lang siya ulit hanggang sa magdoble siya ng size bago nyo siya i-shape ng pizza. Pwede nyo na siyang lagyan ng pizza sauce at saka ng paborito nyong toppings. Then dito naman guys, depende naman sa inyo kung gusto nyong gawing thin crust yung inyong pizza crust. Pwede nyong panipisan pa yung inyong pizza crust dito guys. Ako dito, ayan, medyo gusto ko yung bread type na pagka-pizza kasi malasa naman yung pinaka-pizza dough natin or yung pinaka-pizza crust natin guys. Kaya okay lang yan kahit medyo makapal siya. Pero again, depende sa inyo, gusto nyong nipisan, flatten nyo pa siya para magiging mas manipis pa siya. Ito kasi yung gusto ng mga kids ko guys, yung medyo ganito yung type ng pagka-pizza crust. After natin siyang ihulma, ilagay lang natin siya ngayon dito sa baking tray. Basta depende na sa inyo guys kung paano nyo gawin yung inyong pizza crust. Ayan, pwede naman ganito lang yung gagawin nyo guys. Ipa-flatten nyo lang siya. Ako kasi gusto ko yung parang yung New York style na pizza, yung parang may yung malalim sa gitna. Ayan, kaya ginagawan ko siya ng parang malalim sa pinakagilid ng pizza dough natin or yung pizza crust natin. Then tutusukin lang din natin ng fork or ng tinidor yung pinakagitna ng pizza crust natin para sisingaw yung init sa ilalim guys. Para kapag kaibibig natin siya, hindi siya uumbok. Nag-brush lang din ako dito ng olive oil sa pinakagilid ng ating pizza crust para gusto ko guys yung medyo malutong yung pizza natin. Pero ito naman ay optional lang pero mas masarap at mas mabango yung pizza crust natin kapag nag-brush ka dito ng olive oil. I-bake lang natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 200 degrees Celsius ng 8 to 10 minutes lang guys o hanggang sa mga slightly brown lang yung ating pizza crust. Same lang din dito sa isang size natin. Ito yung medium size natin guys. Bali 250 grams itong dough natin. Ito naman yung gagawin natin para dun sa ating frozen pizza. Ganun lang din guys. Ako naglagay lang ako ng thin lang na layer ng pizza sauce natin. I-bake lang din natin ito ng 8 to 10 minutes lang din. Hanggang sa slightly brown lang din siya. Then maglagay tayo dito ng another layer ng pizza sauce. Pagkatapos natin siyang lagyan ng pizza sauce ulit, ilagay na natin yung ating cheese dito. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang klaseng cheese. Pero mas masarap kapag mozzarella cheese yung gagamitin natin. Yung pag-pizza talaga. Combination ng cheddar cheese at saka mozzarella yung ginamit ko dito guys. Ayan. Syempre kapag mas maraming cheese, mas masarap yung ating pizza. Dito pwede na kayo maglagay dito guys ng iba't ibang klaseng toppings kung ano man yung paborito yung toppings ng inyong pizza. Ako dito kasi mas paborito ng mga kids ko yung salami or yung pepperoni. Kaya pepperoni lang yung nilagay ko dito para mas simple. Pero pwede kayong maglagay kahit anong gusto nyong itopping sa inyong pizza dito guys bago nyo siya ilagay sa freezer or i-frozen. Ganito lang din yung ginagawa ko guys. Ayan, kapag nag-stock ako ng frozen pizza sa aking freezer, nilalagyan ko na ng topping siyan at saka ng cheese para i-bake na lang nila kapag gusto nilang kumain ng pizza. Alam naman natin na kapag i-order natin to sa labas, mahal talaga ito guys. Kaya mas maganda, gagawa na lang tayo sa bahay. Nakatipid ka na, nabusog ka pa, di ba? And after natin siya lagyan ng toppings, ayan, babalutin lang natin siya ngayon ng cling wrap. Kung pang negosyo nyo guys, mas maganda kapag ganito, after nyo siya balutin ng cling wrap, ilagay nyo na siya agad sa box kung meron kayong box dyan na pang pizza din, tsaka nyo siya ilagay sa freezer. At kahit hindi nyo nabalutin yung buong pizza guys, kapag ibabox nyo siya, kahit yung ibabaw lang na part, pwede ring baking paper na lang yung ilagay nyo. Or yung wax paper guys. Ako dito kasi wala akong box, so nilagay ko lang siya dito sa ating vacuum sealer bag. Ayan, then after natin siyang ibalot ng cling wrap, ayan, isi-seal na natin siya. Ayan, binacuum ko lang siya guys, tinanggalan ko lang siya ng konting hangin, wag naman lahat ng hangin talaga guys, para mayuyupi naman yung ating pizza crust natin. So, ayan lang siya guys, konting vacuum lang, then sinilid ko na siya. Shelf life nito sa freezer, best quality niya guys, 2 to 3 months, pero hanggang 6 months siya pwedeng i-stock sa freezer. Maganda ito kapag pang negosyo nyo, mag-stock lang kayo ng maramihan sa freezer, then kapag may order kayo, tsaka lang kayo magbibig. Or kahit pang bahay lang guys, hindi na kayo mamroblema, halimbawa kapag may biglaan kayong bisita, ayan, meron na kayong ipapamerienda sa kanila. Or kahit biglaang craving lang. Ito naman yung na-bake na natin ng mga pizza crust, ayan, after natin siyang i-bake, kapag malamig na siya guys, diretso na natin siyang ilagay sa vacuum bag or plastic bag. Pwede kayong gumamit ng ziploc bag dito guys. Basta siguraduhin natin na
hindi siya napapasukan ng hangin. Ito naman yung una kong ginawa guys, mas manipis itong pizza crust na to guys. Masarap din itong papakin guys, kahit itong pizza crust lang, kasi malasa na siya guys. Ayan, hindi siya yung katulad ng ibang pizza dough or yung pizza crust na ang pinang nagpapasarap lang ay yung mga toppings or yung cheese. Ito guys, kahit yung pizza crust, ayan, mabubusog ka na dahil masarap na siya. Bina-vacuum ko lang muna siya guys ng konti lang, bahagya lang, then tsaka ko na siya sinisil. Again, kung wala naman kayong vacuum sealer machine, pwede namang ziplock bag lang yung paglalagyan nyo sa kanya guys. Then after natin siyang ilagay sa plastic, ilagay na natin siya ngayon sa freezer. Maganda rin ito guys, itong frozen pizza crust lang, kasi halimbawa kapag hindi pa kayo maka-decide kung ano yung gusto niyo maging flavor or magiging toppings sa inyong pizza. Tsaka mas matagal ang shelf life nito guys compared sa may mga toppings. At syempre mahalaga na lalagyan natin ito ng date kung kailan natin siya ginawa para alam natin kung hanggang kailan lang yung shelf life niya. Tsaka natin siya ilagay ngayon sa ating freezer. Same lang din doon sa nilagyan natin ng toppings kanina. After natin siyang ibalot, ilagay lang din natin siya sa freezer. Itong ginawa ko guys, ayan, 6 hours ko lang itong nilagay sa freezer kasi kinukulit na ako ng mga kasama ko dito sa bahay. Gusto na nilang kumain. Kaya ayan, pero solid na rin ito guys. Medyo matigas na siya. Basta kapag i-bake niyo na siya guys, itutow niyo lang siya sa baking tray. Basta importante may sapin siya para hindi siya didikit. Kapag hinawakan niyo siya at medyo malambot na siya, pwede niyo siyang ilagay sa oven at i-bake niyo lang din siya ng 8 to 10 minutes lang guys hanggang sa mag-melt lang yung cheese. 200 degrees Celsius lang din yung gagamitin natin. Yung pizza crust kasi natin guys, half cook na siya. So, konti na lang yung baking time natin sa kanya. Huwag natin siyang i-overcook or overbake kasi titigas na yung pinaka-pizza crust natin. Napakasarap nitong pizza na ito guys. Napakalaking tulong din yung nilagay natin siya sa freezer para ma-absorb din ng lahat ng flavor. Kasi yung New York pizza guys, sa mga nakakaalam, yung pinaka-pizza dough nila, nilalagay pa nila sa chiller ng overnight o ilang araw pa para lumabas yung aroma talaga, yung pagka-umami flavor ng pinaka-pizza nila. Pero ibang procedure naman yun guys. Meron tayong uploaded din sa ating YouTube channel, yung paano gumawa ng frozen pizza dough. Meron din tayong uploaded dun guys kung gusto nyong i-check. Pero itong ginawa kasi natin ngayon, ayun, pang madali ang recipe lang ito. Kung wala naman kayong balak siyang i-stock sa freezer or i-frozen, pwede nyo gamitin itong pizza dough recipe natin agad. So, ayun lang for today's video. Sana nagustuhan nyo itong recipe natin ngayon. Thank you for watching. Follow for more!